Gaano nga ba kaganda ang Nothing Phone 3A? Tara, try natin to. So last month, kaka-release lang ng Nothing Phone 3A at saka Nothing Phone 3A Pro. Of course, made available yan by Digital Walker. So pwede nyo itong makuha sa Digital Walker physical stores o kaya online. So ilalagay ko yung link below kung sakaling plano nyo kumuha ng inyong sariling Nothing Phone 3A. Pero syempre, manigurado muna kayo by watching this video. Pag-usapan natin kung gaano ba kaganda ang phone na to, ano ba yung mga improvements na nakuha niya compared to its predecessor, ano ba siya compared to its competitors, and kamusta ba yung pricing ng phone na to. Syempre, bago lahat, mag-subscribe ka muna by clicking the subscribe button below. Hit mo yung bell icon para ma-update ka sa mga susunod na videos. Tapos, like at share mo na rin kung sakaling magustuhan mo itong video na to. Simulan muna natin doon sa box ng Nothing Phone 3A. Looking at the box itself, very similar siya to other Nothing phones na na-release. May kita nyo yung parang render or close-up render ng phone nyo doon sa kanyang box cover. Tapos, nasa loob nito ang kanyang hard box mismo na parang merong embossed na design ng inyong Nothing Phone 3A. Ito ngayon ang naglalaman ng inyong Nothing Phone 3A na unit covered in protective paper. And then, meron siya mga print na nag-indicate kung ano nga ba yung mga buttons at saka yung mga ports na makikita nyo sa inyong phone. Nasa loob ba ng box na to ang kanyang charging cable, ang documents, and of course, yung napaka-unique na SIM ejector tool ng phone na to. Wala siyang case, wala siyang earphones, and wala rin charger ang Nothing Phone 3A. Something na para sa akin isa sa mga compromise ng mga Nothing Phone. Kailangan kayo ang mag-provide ng mga bagay na to. However, although lacking siya at this department, it more than makes up naman pagdating sa uniqueness ng design ng phone na to. Kung habang nyo yung very techy o kaya very circuit board or industrial look, definitely mapoprovide yan sa inyo ng Nothing Phone 3A. Makita nyo dun sa kanyang back design na imbes na meron kayong iba't ibang texture, iba't ibang design, iba't ibang color, para sa likuran ng Nothing Phone 3A, para siyang exposed na circuit board lang talaga covered with clear glass. Of course, glossy pa rin yung likuran nito, although dahil sobrang clear lang ng glass niya talaga, hindi nyo masyadong mapapansin yung fingerprint smudges dito sa likuran ng inyong phone. Ang maganda pa with Nothing phones, kada model nila nag-iiba-iba din yung circuit board pattern dito sa likuran niya. So, very unique pa rin siya, although very similar yung kanyang vibe. Available in 3 different colors ang Nothing Phone 3A. Meron tayong white, which is yung hawak ko ngayon, tapos available din siya in black at saka blue. However, locally, hindi ko alam kung available yung blue dahil sold out siya sa Lazada, so i-check nyo na lang with Digital Walker kung sakaling gusto nyo yung kanyang blue na color. Isa pa ang kapansin-pansin na bago about the Nothing Phone 3A yung kanyang camera setup. For the Nothing Phone 2A kasi naka-dual camera setup lang tayo, pero for the Nothing Phone 3A naka-triple rear camera setup na siya. So hindi ko alam if nag-Nothing 4A ba sila magiging 4 na yung camera ng phone na to. For now, may slight changes tayo sa form factor ng Nothing Phone 3A kung saan mas malaki ang kanyang dimensions, mas mabigat din siya ng very slight, pero mas manipis siya ng konti compared to the Nothing Phone 2A. Gumagamit siya ng flat back at saka flat front design as with most phones na na-release ngayon 2025 at naka IP64 rating na tayo as opposed to last year's IP54 rating. Sa sides ng phone na to, gumagamit siya ng plastic na merong matte finish. Yung color niya, same sa backside ng phone nyo, white, pero yung mga buttons niya, black yung color. For the right side of this phone, may kita nyo ang kanyang lock button at ang kanilang bagong essential keys button. And then dito naman sa left side niya, ang kanyang volume buttons. Tapos nasa bottom part, ang kanyang speaker grills, ang ating USB Type-C port, and then finally, yung SIM card tray ng phone na to. Dual SIM ang Nothing Phone 3A, however, hindi expandable ang kanyang memory. So choose wisely kung anong memory variant ang kukunin nyo. Bago tayo mag-move on, syempre discuss natin yung panibagong essential keys button ng Nothing Phone 3A. So sinasabi nila na gumagamit ng AI power ang essential keys button niya para i-organize yung mga ideas nyo. Actually, sa ngayon, ang napaggagamitan ko lang sa kanya, kapag pinrest nyo siya once, magte-take siya ng screenshot na pwede nyo lagyan ng notes o kaya ng recordings, and kapag hinold nyo siya, pwede siyang mag-voice record. Any files generated using the essential keys button will be saved doon sa kanyang essential space na pwede nyong i-organize. Basically, may sariling gallery yung mga screenshots nyo taken with the essential keys button at saka yung mga voice recording nyo na pwede nyong i-reorganize para sa mga biglaang ideas nyo, insights nyo, or reflections nyo
So, hindi ko alam kung magiging useful ba to para sa inyo, pero it's a unique feature na hindi ko nakikita from any phone na released ngayon 2025. Personally, para sa akin, hindi ko pa siya mahanapan ng very unique use talaga, lalo na't hindi customizable kung ano man yung function ng inyong Essential Keys button. Mostly for screenshots at saka voice recording lang talaga siya ngayon. At hindi ko pa nagustuhan yung positioning nito. Given na katabing-katabi niya lang talaga yung lock button nyo, ilang beses ako nagkakamali na mapindot ng Essential Keys button instead of unlock button, so nagtitake lang ako ng screenshots instead of unlocking my phone. So far, medyo bago-bago pa tong feature na to, pero hopefully ma-expand pa ng Nothing yung functions na to para mas maging useful pa para sa atin. Merong fingerprint sensor at saka face unlock on Nothing Phone 3A. Very responsive naman sila. And of course, underscreen na ang fingerprint sensor ninyo with a bigger 6.77-inch na display. AMOLED pa rin ito, 120Hz refresh rate pa rin. Although lumaki yung kanyang display, bumaba naman ang kanyang pixel density. Hindi naman to deal breaker para sa akin at hindi naman ganun kalaki yung ibinaba niya, pero something to note na lang din. Umaabot na ngayon ng up to 3000 nits peak brightness ang Nothing Phone 3A, much brighter than its predecessor, so viewing experience will be much more enjoyable even under the sun with this phone. Meron siyang stereo speakers and masabi ko lang na malakas and clear ang audio quality nito. Even in higher volumes, hindi naman ako compromise yung kanyang audio quality, hindi to nagsasound na muffled, so listening to music or watching videos din, magandang experience with the Nothing Phone 3A. If ever naman na plano nyong gamitin buong araw ang phone na to, meron siyang 5,000 mAh battery capacity, and upon testing, nandun tayo sa above average range. Given na mas maganda na yung battery performance ng mga phones ngayong 2025, isa pa ang Nothing Phone 3A actually sa nakapaghatid ng mas maganda pa na battery performance. Nabot lang siya ng up to 77% battery after playing ng 2 hours ng Mobile Legends kahit max brightness at saka max volume na tayo. Even with PC mark testing, relatively nakakuha din tayo ng mataas na score. If ever rin na malobat ang phone nyo, meron siyang slightly faster na 50-watt charging. Although wala akong charger ng Nothing Phone dito sa bahay, gumamit ako ng dalawang magkaibang charger, isang 120-watt na Xiaomi charger na inabot tayo ng around 1 hour para ma-fully charge ang phone na to, at saka isang 80-watt charger naman na inabot tayo ng around 1.5 hours to fully charge. So I do suggest kung gusto nyong ma-maximize yung charging speed ng Nothing Phone 3A, most likely kailangan nyo bilhin yung kanyang local charger para compatible talaga yung speeds nito. Na ay ganya malungkot kasi hindi to included inside the box. One thing to note pa about this phone, hindi rin siya wireless charging compatible, although normal naman yun for phones at this price range. So this time around, meron na tayong triple rear camera setup with a 50 megapixel main camera, a 50 megapixel telephoto lens, and then an 8 megapixel ultra-wide lens. And although masabi natin na medyo downgrade yung ultra-wide lens na nanggaling sa 50 megapixel, ngayon 8 megapixel na lang, para sa akin nakakatuwa din na at least ngayon meron na tayong nakukuha ng telephoto lens with this phone. Meron pa rin siyang 32 megapixel na front-facing camera, at syempre tinest out natin ang mga yan, at ito ang mga output na nakuha natin. For the main camera itself, masasabi ko na maganda ang output na nakukuha natin. More on the vibrant side tayo for photos taken with this phone. Medyo slightly high contrast pero hindi kasing taas ng ibang mga phones na na-experience ko for 2025. So meron lang tayong good balance doon sa colors na nakuha natin with this phone. Very punchy lang talaga sila pero not oversaturated naman. Isa lang na napansin ko hindi ganun kaganda ang dynamic range niya compared to other phones na na-experience ko so far, dahil kapag against the light yung mga shots natin, talaga mako-compromise yung quality ng ating mga photos. With the ultra-wide lens naman, ang natuwa ako dito maganda ang performance niya dahil hindi gaano nagbabago yung quality ng color niya, ng contrast niya, and even yung sharpness ng mga photos taken with this phone. Wala gaanong distortion, hindi nagda-darken yung edges niya, and for a phone at this price, masabi kong isa to sa may mas magandang ultra-wide lens performance. Zooming in on your photos naman, lalo na sa 2x at saka sa 4x zoom, masasabi kong maganda ang performance niya given na meron siyang telephoto lens. Makita nyo na yung quality nito very similar doon sa kanyang main camera. Actually, yung colors nila hindi gaanong nagbabago. Siguro may mga onting changes lang pagdating sa contrast, pero most of the time, meron tayong magandang output na nakukuha. Maganda yung sharpness nito, pero something in common lang talaga pagdating sa lenses niya, kapag against the light ka,
nako-compromise talaga yung kanyang quality. Lalo na kung sa mga low light performance lang kasi makikita natin na tumataas yung grain sa kanyang mga photos, and I do suggest na gamitin nyo talaga yung night mode niya para ma-make sure na makakuha kayo ng magagandang output. So by default, masabi kong make sure lang natin na maganda yung light source nyo at hindi kayo against the light when taking photos with the Nothing Phone 3a. However, once na makuha nyo yung tamang timpla ng lighting sa inyong Nothing Phone 3a, definitely makakakuha kayo ng magandang output. Yung isa sa nagustuhan ko pa sa phone na to yung pag-smoothen out niya sa skin ng mga subject niya kung saan hindi to over-sharpened at hindi rin to over-softened na nagmukha namang filtered out talaga yung mga photo nyo. Very natural lang tingnan yung mga subject nyo kahit vibrant yung output niya sa inyong mga surrounding. Ngayon, for selfies naman, maganda ang kanyang selfie camera performance. However, take note nyo na lang na when taking photos using portrait, meron tatlong settings yung retouching niya, either naka-off, naka-neutral, o kaya naka-strong. At kapag strong, talagang halatang halata yung filter. Medyo mas leaning ako doon sa neutral para mas natural ang tingnan yung inyong mga portrait photos. Ang nakakatawa pa dito, meron kayong iba't ibang options sa kung paano yung itsura ng bokeh niya sa inyong portrait photo, so mas magiging unique lang yung vibe ng portrait photos taken with this phone. Lastly, para naman sa kanyang video, capable siya of taking 4K at 30fps at very stable ang videos na to with minor stuttering. Impressive to for a phone at this price considering na hindi rin over-sharpened yung quality ng kanyang videos, and then yung color niya, nag-change lang siya kasi bumababa yung ating contrast at bumababa yung ating color, pero with minor adjustments after editing, for sure makakakuha kayo ng magandang output on this phone. Overall, pagdating sa camera performance ng Nothing Phone 3a, masabi kong definitely we are getting great performance for its price. Yung mga criticism ko for this phone medyo nitpick lang kasi para sa akin, ito yung mga adjustments na kaya naman nating magawa ng paraan. Meron siyang magandang contrast, yung skin nyo very natural tingnan, hindi sobrang soft, hindi sobrang light-skinned, hindi sobrang pula, at hindi rin sobrang sharp na mga pores ninyo. Yun nga lang, dahil nga sa dynamic range niya, ito lang para sa akin yung kailangan nyo talaga pansinin. As long as meron kayong magandang light source when taking photos, videos, selfies on this phone, definitely makakakuha kayo ng magandang output with the Nothing Phone 3a. Gaming naman, meron din tayong magandang improvement given na gumagamit ng Snapdragon 7s Gen 3 na chipset ang Nothing Phone 3a. Upon benchmarking, nakakuha tayo ng over 800,000 na scores sa Antutu, even higher scores pagdating sa iba't ibang benchmark test na nakuha natin, higher than a lot of phones na release ngayon 2025. Hindi siya pinakamabilis ngayon 2025, pero masasabi kong isa pa rin siya sa pinakamabilis for phones at this price. Meron din siyang around 20 to 30% na improvement compared to its predecessor, na malaking improvement considering na most phones released ngayong taon, around 10 to 20% lang yung in-improve pagdating sa chipset performance. Syempre, tinest din natin yan by gaming on this phone at nakakuha tayo ng magandang settings sa Mobile Legends at saka sa Call of Duty. Matataas yung settings natin, mataas yung graphic settings, mataas yung refresh rate settings natin, so very enjoyable at saka immersive talaga siya. Actually, naglaro ako ng ilang oras on this phone and wala naman ako nakuha major problems. Nagkaroon tayo ng mga minor stuttering pero hindi naman ito yung tipong deal breaker para sa akin. For Genshin Impact, lowest settings yung recommended natin for this phone at ayun, nag-run naman siya smoothly kahit matagal ako naglaro. Although mas umiinit lang talaga siya when playing Genshin Impact. Normal naman yung ganitong performance for phones at this price. For gaming, masabi kong merong great performance ang Nothing Phone 3a even with yung thermal management niya, given na na-maintain niya ang kanyang temperature kahit na naglaro ako ng around 3 hours on this phone. By around mga 5 to 6 hours doon na ako nagkaroon ng mga thermal issues, pero kahit anong phone naman yan, lalo na kapag naka-max settings ka, iinit yan talaga. So, suggest ko talaga mga 3 to 4 hours tas ipahinga nyo lang ng saglit yung phone nyo para maiwasan yung mga ganitong issue. Meron tayong magandang upgrade pagdating sa kanyang chipset, and also compatible din siya with Wi-Fi 6, 5G, NFC at saka Bluetooth 5.4. Gumagamit ang Nothing Phone 3a ng Nothing OS 3.1, and upon checking yung settings niya, very customizable talaga yung itsura ng inyong home screen, ng inyong lock screen. So habol nyo magmukhang vintage talaga na techy yung itsura ng phone nyo, definitely ma-achieve nyo yan with the Nothing Phone 3a. Definitely, ang daming upgrades na binigay ng Nothing with the Nothing Phone 3a compared to its predecessor. However,
isang bagay lang na kailangan nating pansinin nagmahal ang phone na to. Given na nagkakahalaga siya ng 19,990 pesos para sa kanyang 8GB RAM with 128 storage variant at saka 22,490 pesos naman para sa kanyang 12GB RAM with 256GB variant, kapansin-pansin na nagmahal ang Nothing Phone 3A. So comparing to its competitors, medyo conflicted ako kasi gusto ko siyang i-compare to phones na under 20,000 pesos, pero given na lacking tayo in accessories such as yung case at saka yung charger, minsan may tendency ako to compare it to phones na above 20,000 pesos. Lalo na nandun siya sa medyo gitna talaga ng mga phone na to. At sa price increase na to, gaano nga ba kaganda ang Nothing Phone 3A? Ngayon, kung nagustuhan nyo ang design ng Nothing Phone pero hindi nyo nagustuhan yung performance na nabigyan niya last year, definitely mas sulit siya this year even with the price increase. Sobrang dami niya lang upgrade na nabigay dahil camera upgrade, chipset upgrade, and even yung mga features like essential keys, IP rating, bigger display, nabigay sa atin ng phone na to. Lalo na ngayon na masabi ko mas maganda lang yung overall quality at saka feel Nothing Phone 3A compared to its predecessor. So yes, nagmahal siya pero para sa akin, justifiable ang price increase na to para sa mga upgrades na nabibigay niya. Para sa akin, ang Nothing Phone 3A parang jack of all trades pagdating sa mga phone ngayon 2025 kung saan nagsisit talaga siya in between sa lahat ng mga mid-range phone na na-release ngayon so far. Nandun siya sa gitna na hindi talaga siya above 20,000 pero hindi rin siya below kasi depende nga kung meron ka ng mga compatible accessories para sa phone na to. Aside pa dyan, yung kanyang specs na meron siyang maganda enough na performance, hindi siya yung may fastest chipset at hindi rin siya may pinakamagandang camera talaga, pero hindi rin naman siya yung pinakamahal at hindi rin naman siya matatalo sa mga phones at the same price range. Kung naghahanap ka lang talaga ng isang unique phone na pang matagalan, may years of updates to come with the Nothing OS, at ay nga yung magandang quality ng materials and improvements na nakuha natin for this phone na di ka naman talaga after doon sa fastest phone or doon sa may pinakamataas na megapixel at this price point, definitely para sa akin, ito yung magandang phone na para sa'yo. Such a unique phone. Medyo may pagka-hipster or unique lang talaga ang Nothing Phone. Lalo na sa approach niya, sa design niya, basically everything about this phone, isang well-balanced phone na option ngayong 2025. Yan ang masabi ko about the Nothing Phone 3A. Hopefully nakatulong sa inyo ang video na to para masabi kung ito na nga ba yung phone na dapat nyong kunin or kung check nyo ba yung Nothing Phone 3A Pro. Again, kung sakaling hindi pa kayo na-subscribe, mag-subscribe naman kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. Ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.